luya again. Napakamahal ng luya ngayon. Yeah. Ito ang ating luya na pick up ngayon. Hop. Ayoko na. Oh, malupa. Malupa. Yeah. Napakaganda po ng presyo ng luya ngayon. Ito po ay hukay nung May. Ni-stock po nung may-ari. Nakatambak po sa ilalim ng punong kahoy. Kaya nga po malamig ang lugar. So ito po nung nakaraang tag-araw ay payat. Kasi ko po'y panat. Noong mapatakan nga po ng ulan at nagdaang ulanan, inalis nga po yung pinakatakip at pinaulanan. Ito po ang naging resulta, mataba na uli. Yan po ang technique ng luya pagka nga po kayo mag-i-stock. Pagka po tag-ulan na, aalsan nyo po ng taklob o ng takip para nga po pagpatak po ng ulan ay siya po ay mabasa ng basang-basa. Ito po ay hindi na po nakuhanan ng video, napakahaba na po ng suloy nito. Katulad po niyan. Marami na pong naalis sa ganyan. Para pong bagong harvest eh. Yun lang. So yun po ang kaya ko po binidyo ito. Dahil yun nga po nakaraang Mayo or June. Marami nga po nag-order sa atin ng pananim. Ito naman po hindi natin alam. So sa kung po'y kakahapon po itinawag sa amin ni Kabihera, sila nga po ay may luya. Kaya hindi po natin ito naibenta na sa pantanim. Na hindi ko po alam yung kapwa farmers natin dito sa kabilang lugar ay nag-impact po pala ng luya. So, ngayon po lang natin nabili ito. At ito po ang technique. Kaya ko po ibinidyo ito ay para malaman ninyo kung paano pamamaraan ng pag-iimbak ng luya. Para na sa ganon, kung halimbawa ay mababa ang presyo, nagdaan ng tag-araw, ay maiaantay natin ang magandang presyo. Yun lamang po ay malaki po ang nagiging reseco or less. Kasi nga po itong luya, minsan nga po ako naka-experience no, ako nga po ay mag-imbak ng luya na humigit kumulang sa 1,000 kilos. So pagka nga po tayo baguhan or first timer sa pag-iimbak ng luya, tayo po ay kusakuan ay masyasyak tayo or magigitla dahil yung pong 1,000 kilos magiging mga nasa 800 lang yun, mga 750 pagka nga po ating harvest na. Dahil malaki nga po nawawala. Unang-una, pag hinukay natin yung lupa na nakakasama, yun po ay natatanggal. Pangalawa nga po ay mayroong hindi may iwasan na may nabubulog. Yun lang po ang medyo risky pagka nga po nag-iimbak ng luya. Pero yun nga po ang nagiging resulta ng luya natin na harvest ng tag-araw. Na pag hinarbis nga po natin, napatakan na ng ulan yan, ganda, mataba na uli. Ibig sabihin po siya ay parang panibagong buhay po uli ng luya. Yan. Lalaki. Laki oh. Talagang parang bagong harvest eh. Lalaki. Ganda. Sariwa-sariwa. Talagang magaganda. Quality. Talagang parang bagong buko. Quality. Yung imbak na luya, pagka nga po napataba ulit, talagang quality. Tayo. Talaga naman pong parang bagong harvest. Ito po sa tutulay nakabunton po talaga ito sa ilalim ng punong kahoy sa akasya.
Hindi lang po natin nabidyuhan. Dahil ito po yung pinikap namin sa tabi ng dagat. Kasi sabi po nung may-ari sa akin, ito ay naka-stack sa ilalim ng puno ng akasya. Kaya po sikreto kung paano or tips kung paano mag-stack ng luya yung mga farmers dito sa ating lugar. Ganun na. Siyempre hindi naman po talaga may iwasan yung nagkakaroon ng damage. Isa may nabubulok dahil ito po ay sa kuwan ay yung sariwa po. Talaga pong luya ay ganyan nabubulok. Para po din sibuyas. Pero hindi naman lahat. So may kataasan nga po ang presyo nito kumpara nung last year. Papa, meron tayong anong ganyan ah. Punla. Ganyan ang lahi. Wow. Quality. Ito po ang yung naturingan na luya sa tag-ulan, talagang quality. Ang gaganda, sariwa-sariwa. Hindi pa nakahingi nung yung mga puti, yung parang kutsaya. Gusto ko na marami ito. Marami pinagtanggalan eh. Oo, pangitay ha. Kita ang pinagtanggalan. Tanggalan. Webes ang biyahe natin yan. Bumuntong ko lang. Hindi kaya manong avocado. Ito yung ibubuyang yang dyan sa ano. Ang laki. Ang laki. Malalaki talaga lang ang malaking presyo. Mhm. Malalaki ang presyo. Yo. Si Mary. Kakatuwa. Parang bagong hukay eh. Alisin po natin sa plastic. Lalo po itong gusto mag-init. Mahilig na. Bubukod na natin ang hinog. Isang puno ano. Ang maganda oh. Isang puno. Ang biyahe natin sa Huwebes, ngayon po ay Martes.
po ay ating ilalagay sa box para po mas quality. Maligat. At yan po ang ating naliko ngayong araw na ito na ibibiyahe po natin sa araw ng Webes. Ganda, hinog na. Avocado, gabi, saka po yung luya. Yun po ay mahuhugasan pa natin. Dadaan pa yun sa power spray para lalo pong magumanda siya. At yan po ay ilalagay natin sa plastic bag para madala sa ating mga suki. So yun po. Hanggang dito na lang po. Maraming pong salamat. God bless. Bye-bye!